away, gulo, korupsyon, hirap at polusyon. Sa mga panahong ito, patuloy pa rin tayong sinusubok ng buhay, araw-araw na pagpapagod at problema. Marahil ay hindi na nababawi ng tulog ang pagod na nararanasan ng isang tao. Sa kasalukuyang panahon, kailangan na natin ng pagmamahal sa bayan upang maglutas ang mga suliranin tulad ng kahirapan, korupsyon, kawalaan ng trabaho, kawalaan ng edukasyon at kawalaan ng oportunidad. Ang mga hamon na ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya, kundi pati na rin sa pangangailangan ng bawat isa sa atin. Naipapakita natin ang pagmamahal, pagmamalasakit at pagbibigay ng angkop na katarungan sa kapwa at bansa sa pamamagitan ng pagiging aktibo sa pamahalaan. May karapatan tayong magbigay ng opinyon o salubin sa mga proyekto at programa sa ating gobyerno. Marahil hindi natin maaaring hayaan na ang mga opisyales lamang ang mamuno sa bansa. Dapat tayo ay maging aktibo rin upang mas maging epektibo ang mga hakbang. Ayon sa nabasa kong datos, ang pagmamahal sa bayan ay hindi lamang tungkol sa mga bagay na kaugnayan sa pamahalan at ekonomiya, kundi pa rin sa mga usapin ng kapayapaan at kahusayan. Sa mga pamamagitan ng pagrerespeto sa bawat isa at pagtitiyak na tayo ay sumusunod sa batas, tayo ay makakatulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa ating bayan. Ang pagmamahal sa bayan ay nagbibigay ng direksyon sa ating buhay bilang mga mamamayan. Marahil ito ay nagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga sa mga susunod na henerasyon. Sa panahon ng pangangailangan, ang paniniwala ko ay kailangan natin magkaisa at tumulong sa isa't isa habang patuloy tayong sumusulong.